bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagkabot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba, nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay palitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, ngayon po ay Linggo, ikapito ng Abril, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nababahala si Tagbilaran Bohol Bishop Alberto Uy hinggil sa lumalalang pag-init ng panahong nararanasan sa buong bansa. Ayon kay Bishop Uy, ang tumataas sa temperatura ng kapaligiran ay sanhi ng climate change dahil sa patuloy na pang-aabuso at pananamantala ng tao sa kalikasan. Sinabi ng obispo na ang mga sakuna at kalamidad na nararanasan ng mga tao ay nagmimistulang ganti ng kalikasan. Anya, mga pagbabagong ito sa kapaligiran ang katotohanang dapat tanggapin at higit na maunawaan ng mga tao. Sa huling ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAG-ASA, na itala ang 44 degrees Celsius heat index sa Katarman, Northern Samar. Panawagan naman ni Bishop Uy sa lahat na higit pang isabuhay at ipalaganap sa kapwa ang pagiging responsableng katiwala ng sanilikha upang makatuwang sa pagtugon sa lumalalang pag-init ng kapaligiran. Paalala din ng obispo na ingatan ng kalusugan laban sa karamdamang maaaring makuha mula sa labis na init ng panahon. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon, batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo.
Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Mapagpalang gabi, kapanalig. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po na nakatunghay sa ating programa sa iba't ibang panig ng mundo via Facebook Live, Cable TV. Magandang gabi po at Happy Easter pong muli. Ngayon po ay huling araw ng Easter Octave. At welcome din po sa ating programang Ang Biblia ngayon, ang kapistahan ng Divine Mercy. So, isang oras po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabi, ngayong ikapito ng Abril 2024. Kumusta po kayo? Sana'y naging masaya ang inyong selebrasyon ng Pasko. At ako po si Sister Rose ng Daughters of St. Paul, ang bago ninyong host dito sa programa, at kasama natin ang ating co-host, tagapagturo din po natin siya ngayong gabi, ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Ado. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. Magandang gabi, Sister Rose, Father Adonis ng ARCAM, Ministry on Biblical Apostolate. Maraming salamat at nagkita-kita tayo ngayon, lalo pa nga pinagdiriwang natin itong Makadiyos na Awa, no? Linggo ng Makadiyos na Awa o Divine Mercy Sunday, no? So sister, ito nga yung naisa na natin pag-usapan ngayon, no? Alam natin na itong Divine Mercy Sunday ay unang-una ay dahil sa mga pangitain, no? Mga visions ng isang madreng Polaka, Polish nun, si Sister Faustina Kowalska, no? Ito yung nangyari ito mga 1930s at doon may mga revelations ang Panginoong Hesus, mga ipinapahayag sa kanya at naisulat ito sa kanyang diary, no, sa Tala-Arawan. At napaulit-ulit doon ay yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na gusto niyang ilapit sa puso niya na punong-puno ng habag at awa ang mga tao, no? Kaya nga nung pagkatapos, no, na sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo na gusto niyang magkaroon ng kapistahan ang Makadiyos na Awa, ang Divine Mercy, at gusto niya ito ay sa second Sunday of Easter, no? At ito nga yung linggo natin ngayon. At itong second Sunday of Easter, maganda rin kasi yung ebanghelyo na ipinahayag, no? Nandun yung pagsusugo ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad, no, na patungkol sa kapatawaran ng kasalanan, no? Napakaganda nito. Kaya nga noong kinanonay si Saint Faustina Kowalska noong April 30, year 2000, di ba, sister? Ayun din yung araw na itinalaga na, no, ni Saint John Paul II na ang second Sunday of Easter, kasi kinanonay siya second Sunday of Easter. Ayun na rin yung araw na itinalaga na nagagawin na itong kapistahan, no, ng Makadiyos na Awa, no, linggo ng Makadiyos na Awa o Sunday of Divine Mercy, no? Kaya nga simula noon ay pinagdiriwang na natin ito, no? Sabi nga ni St. John Paul II, mula sa mga sugat na Jesucristo bumuhos ang awa ng Diyos sa sangkatauhan. At pagkatapos nun, yung mga ibang Santo Papa naman ay sinundan si St. John Paul II. Halimbawa si Pope Benedict XVI, sabi niya ang mercy of God is the central nucleus, no, of the gospel, no? Ibig sabihin, yung pinakapuso ng ebanghelyo ay itong habag o awa ng Panginoon. Si Pope Francis din, lalo na, no, naalala natin mga kapanalig na noong 2015 gumawa siya ng isang dokumento, Face of Mercy, para ihayag na magkakaroon tayo ng Jubilee Year of Mercy noong 2016 at buong taon, no, tayo ay nagnilay sa awa ng Panginoon. No, sa ano nga sa kahit sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church, maganda rin sinasabi rito sa Catechism of the Catholic Church, number 1849, the gospel is the revelation in Jesus Christ of God's mercy to sinners, no? At ito parang pinakasentro, no, isang mahalagang elemento o puso, no, ng banal na kasulatan. At ito po yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapanalig, no? At ito yung babalikan natin, ano ba ang
ang mercy of God, no? What is the mercy of God? Ano ba yung mga biblical foundations, no, sa Old Testament at sa New Testament, no? Sister, may maidadagdag ka ba dito sa ating pinagdiriwang na kapistahan ngayon? Wala naman, Father. Yun po ang sinasabi ni Father, yan ang pagninilayan, yan ang tatalakayin niya. Ano ang divine mercy, ang awa at habag, no? Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kaya tutok lang po kayo, mga kapanalig, dahil talagang napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Ang teksto po natin, Sister, ang teksto po natin gagamitin, Sister, ay yung Luke chapter 10, no? Yung talinghaga ng mabuting Samaritano, no? At ang tanong po natin ngayong gabi, para makapagbahagi kayo, makapag-share, ay ano ba ang karanasan mo ng habag o awa ng Panginoon sa iyong buhay, no? Kaya po pwede kayong mag-text sa ating text line 0918-837-4827. O magpadala po ng inyong comments sa comment section sa Facebook Live. Ngayon po, bago tayo magpatuloy, Sister, papangunahan tayo ni Sister Rose, no, sa ating pangbungad na panalangin. Okay, so manahimik po tayo sa mandali. Damhin natin ang presensya ng Panginoon sa ating puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos Ama, Ikaw ang bukal ng buhay, ng pag-asa at habag. Binigyan mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Hesukristo. Ang kapangyarihan ng iyong banal na awa ang umaalalay sa amin sa paglalakbay patungo sa langit. Ipagkaloob mo na maranasan namin ang dakilang pag-ibig at awa na patuloy na iniaalay sa amin ng Panginoong muling nabuhay. Lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang pag-aaral ngayong gabi. Basbasan mo ang aming tagapagturo na si Father Adonis, ang apostolado ng Radio Veritas, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Daughters of St. Paul, upang lalo pa kaming maging masigasig sa pagsaksi sa Panginoong Hesukristo, ang Hari ng Awa. Basbasan mo rin ang lahat ng kapanalig na nakikiisa sa pag-aaral ngayong gabi, upang katulad ni Santo Tomas ay sumampalataya at maging saksi din sila na totoong muling nabuhay si Kristong iyong anak, at sa pamamagitan ng kanilang habag at pagdamay sa kapwa, hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang Hari ng Awa. Amen. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart.
hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaay. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664, 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo dito sa Ang Biblia Ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin yung ating pinag-uusapan. Ang paksa po natin ay tungkol sa mercy o compassion, no? Habag o awa, no? Kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan dito, simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, no? Ang makikita po nating salita na kadalasang gamitin, no, lalo na sa English, patungkol sa pinag-uusapan natin ngayon ay kadalasan ay mercy o compassion, no? Dalawa po palagi sila. Sa Tagalog, maganda po yung salita natin dahil ang salita natin ay awa, no? Makadiyos na awa, o yung isa pang salita na may parehas na kahulugan, yung habag, no? Yung awa po actually sabi ng mga nag-aral, ito raw ay nanggaling sa Sanskrit, no? Ito yung matandang lengguwahe, no, sa India, at ito ang salita raw na pinanggalingan ay yung ava, no? Ava, ang ibig sabihin ay favor o grace, no? Pagbibigay ng pagpapala, pagbibigay ng biyaya, no? Sa Latin naman, ito ay misericordia, no? Misericordia, ibig sabihin dalawang salita, yung naaapektuhan yung kalooban ng isang tao, no? Merong parang miser, no? Parang nahahabag siya sa puso, no? Misericordia, no? At kaya nga sa French o sa ibang European language, ito ay naging merced, no? Merced, kaya naging mercy sa English, no? Yung compassion naman ay maganda rin yung kahulugan kasi dalawang salita rin sa Latin. Ito yung compatire, no? Patire is to suffer, no? Patire, at yung com is with, no? To suffer with. Kaya nga kapag sinabing compassion, may nagdudusang tao, nagdudusa rin ako, no? Nakikipagdusa rin ako, no? At ito yung pag-uusapan natin, at ang pag-uusapan natin itong salitang mercy o compassion, habag o awa. Ano ba yung sinasabi rito ng banal na kasulatan, no? Pero bago po yan, mga kapanalig, no? Babalikan muna natin yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo, no? Ang magdadala po sa atin itong balik dinig ay ang ating Sister Rose, no? From Daughters of St. Paul. Okay. Balik dinig sa nakaraang Una po tayo sa mga hindi nakapakinig nung nakaraang linggo. Easter Sunday, tinalakay po ni Father Adonis ang kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay sa ating buhay. At ang tekstong ginamit natin ay ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, chapter 16, verses 1 to 7. Sinimula ni Father Adonis ang pag-aaral natin sa pinagmulan ng salitang Pasko. Hango ito sa isang salitang Hebreo na Pesach. Ang ibig sabihin ay Passover o pag-alis sa isang kalagayan tungo sa bagong kalagayan. Ang halimbawang ginamit niya ay si Hesukristo na umalis sa langit
upang maging tao dito sa lupa na tinatawag nating Pasko ng kapanganakan at mula sa kamatayan sa kanyang pagkabuhay na muli na tinatawag naman nating Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya yung unang bahagi na tinalakay ni Father Adonis, yung biblical foundation. Kailan at saan ginamit ang salitang Pesak o Paskwa. At sinabi nga niya na una itong ginamit sa Exodo chapter 12. Sinabi ng Diyos na kailangan nilang kumain ng korderong walang bahid o dungis o kapintasan at ng tinapay na walang libadura. Tapos yung dugo ng kordero ang iwinisik sa hamba ng pintuan. At kapag dumaan doon ang Panginoon para patayin ang mga panganay sa Ehipto, lalampasan niya ang mga bahay ng mga Israelita dahil may dugo at walang mamamatay doon. Ginamit din ang tungkol naman doon sa kordero na nag-aalis ng kasalanan. Sinabi naman ito ni Propeta Isaías. At yun din ang ginamit ni Juan Bautista nung sa chapter 1 ng Gospel of St. John. Tinuro niya si Jesus at sinabi niya, siya ang kordero ng Diyos. Sabi naman ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, alisin na ang lumang lebadura dahil si Jesus, ang korderong pampasko ay naisakripisyo na. So, ang korderong mamamatay at ang dugong ibubuhos niya ang magliligtas sa sino mang tumanggap sa kanya at palaging babangon siya sa buhay. Tinanong tayo ni Father Adonis, ano ba ang tinuturo ng Paskwa? Yung libingang walang laman, no? Maaari daw na hindi pisikal ang ating kamatayan, pero para kang zombie, yung walang kahulugan ng buhay, takot harapin ang mga problema, nakakulong dahil ayaw umalis sa libingan ng suliraning, kabiguan, pagkaalipin sa kasalanan. At sinabi niya, mahalagang maunawaan natin na mayroong Diyos na namatay at nag-alay ng buhay para sa atin, para lampasan tayo ng kamatayan upang makalabas tayo sa libingan. Inaanyayahan tayo na humakbang palabas sa libingan tungo sa buhay kasama ni Kristo. At yung takot sa kamatayan, sabi niya, hindi naman minsan talaga yung mamamatay ka talaga, pero yung takot na mamatay sa sarili, yung magpatawad, mahalin ang kaaway, maglingkod sa kapwa. Kasi nga naman, kung talagang walang karanasan ng pagkabuhay ni Kristo, mahirap magbigay ng sarili. Kaya ngayong Easter, ibinibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa atin para tayo rin ay mabuhay at maging kasama niya lagi. Sa pangalawang bahagi, tinalakay naman ni Father Adonis ang tungkol sa Paschal Vigil. Ito yung Easter Vigil natin, no? At ang apat na bahagi nito, yung Service of Light, the Liturgy of the Word, the Liturgy of Baptism, and the Liturgy of the Eucharist. Ang liwanag ni Kristo ang nagwawasak sa kadiliman ng kamatayan. Ito rin ang nagbibigay liwanag sa ating isipan na nadidiliman ng kasalanan. Inisa-isa rin ni Father Adonis ang 9 na pagbasa sa Easter Vigil kung saan namumukod ang mga elemento ng liwanag at tubig. At mula sa pagbasa, sinasabi sa atin ng Diyos na ang totoong kalaban natin ay kasalanan at kamatayan. At dito nga pumasok si Jesucristo sa kamatayan. Kinuha niya ang mga kasalanan natin para tayong lahat ay lumaya. Kaya tayo ay nagdiriwang at nagpapasalamat. Mga kapanalig, hindi tayo nilikha para sa libingan at hindi ang kamatayan ang huling salita sa ating buhay. Alleluia! Kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng programang Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng Arkham Ministry of Biblical Apostolate, sa Pauline's Multimedia PH,
at sa DZRV 846 Veritas. So yun po ang ating pagbabalik din. Father? Maraming salamat, Sister Rose, no? So ngayon ang dadako na tayo rito sa salitang mercy, compassion sa Biblia, no? Father, bago ka magpatuloy, ipaalala ko lang yung tanong natin sa kanila, baka gusto nilang magbahagi. Kung gusto ang inyong naging karanasan sa awa ng Diyos? O mag-comment po kayo sa ating Facebook comment page, Facebook Live, at saka sa ating text messages. Okay, sige po. Ang salitang mercy, compassion ay sa Hebreo, sa Lumang Tipan, ito ay dalawang salitang magkaugnay. Ang ginagamit ito ay rahamim, rahum o rahamim at hesed, no? At makikita natin ito yung unang-unang nabanggit ito kung paano pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili na siya ay Diyos ng awa ay sa Exodus chapter 34 verse 6. Sabi niya, I am God of compassion, slow to anger, rich in faithful love and constancy. At yung compassion dito, ito yung rahum. I am El Rahum, Diyos ng awa. Faithful love, ito yung hesed, no? At ito po yung pag-uusapan natin mamaya, no? Kaya nga inaanyayahan namin kayong magbahagi, no? Meron tayo sa Facebook Live kung gusto niyo ron mag-share, gusto niyo ron magtanong, at meron din po tayo dito sa ating studio sa 0918-837-4827. Sige po, ipadala nyo po yung mga sharing at yung mga nais nyong sabihin at babasahin natin mamaya. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras ay 30 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Patuloy po tayo sa programang Ang Biblia Ngayon at ito po si Sister Rose kasama si Father Adonis na magpapatuloy sa pag-aaral natin tungkol sa awa o habag ng Diyos. Father? Sige po, maraming salamat Sister. Kanina nga po sinasabi ko, Exodus chapter 34 verse 6, nung pinakilala ni Yahweh na siya ay Diyos ng habag, no? At tapat na pag-ibig. At dalawa yung salita rito sa habag o awa, ang ginamit niya El Rahum, no? Yung El Rahum ay nagiging minsan ay Rahamim, no? At yung tapat na pag-ibig ay yung Hesed. At palagi silang naglalaro. At etong pagpapakilala ng Diyos o yung attributes, mga katangian ng Diyos na ito na binanggit natin ay napakaraming beses na lumabas, no, sa Biblia, sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Halimbawa, kung gusto nyong basahin, Book of Numbers chapter 14 verse 18, Book of Nehemiah chapter 9 verse 17, Psalm 86 verse 15 at marami pa pong iba. At paulit-ulit ito, Diyos ng awa, God of tenderness, God of faithful love, no? Pero itong konteksto po, maganda yung konteksto nitong Exodus chapter 34 verse 6. Pag binasa ninyo yung mga unang verses, anong nangyari? Ang nangyari ay dahil yung mga Israelita habang nasa bundok ng Sinai si Moises, akala nila wala na si Moises, patay na. Kaya gumawa sila ng kanilang Diyos-Diyosan at ito yung ginintuang guya. Kaya nga nung bumababa si Moises, dala yung 2 tapyas ng bato, no? Kung saan nakasulat yung 10 words, yung Decalogue o yung 10 utos. Nakita niya at nagalit siya, binasag niya yung unang ginawa ng Diyos. Yung Diyos ang nagsulat dun sa pamamagitan ng apoy, no? Kaya nga, etong context ng Exodus chapter 34 verse 6,
sinasabihan ni Yahweh na gumawa uli ng 2 tapyas na bato si Moises at bumalik sa Diyos para sulatan uli ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, kahit na sumamba sa ibang Diyos yung bayang Israel, nagtaksil sila doon sa Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto, nung pinapagawa ng Diyos si Moises ng 2 tapyas na bato para sulatan niya uli ng tipan, ang ibig sabihin ayaw niyang mawala yung tipan. No, kaya nga, ipinakilala niya, kasi ako yung Diyos ng awa, hindi madaling magalit, mayaman sa tapat na pag-ibig, no? At pag-aaruga. Ito yung sinabi, iba-ibang salita, iba-ibang version, pero practically ito yung 2 salita patungkol sa mercy o compassion ng Diyos, rahamim, rahum o hesed. Pero ang very interesting dito mga kapatid, ang salitang rahamim or rahum, kung paano pinakilala ng Diyos yung kanyang habag at awa, ito ay nanggaling sa salitang rehem. Yung rehem po, literally, ito yung sinapupunan ng ina. No? At dito nanggaling itong salitang mercy sa lumang tipan. No? Sinapupunan ng ina, kung saan nanggagaling yung buhay. No? Kaya nga, kung titignan natin, no, parang, bakit ganon? Di ba ang Diyos ay ama? Lalaki siya. Pero bakit yung habag niya ay parang nanggagaling sa sinapupunan? No, actually, pagka tinignan natin itong definition ng rehem, yung sinapupunan kasi ng babae, doon nanggagaling yung pinakamalalim na emosyon niya. Doon nanggagaling yung pinakamalalim na emosyon niya, lalo pa nga patungkol sa anak. No? Kaya nga sa buong lumang tipan, kapag ginagamit yung salitang mercy, compassion o yung rahamim, palaging nakapatungkol kay Yahweh at sa bayang Israel, at si Yahweh, yung Diyos, ay tinuturing niya yung bayang Israel na mga anak. Kaya nga hindi malayo na sinapupunan ang pinanggagalingan nitong habag dahil mga anak niya itong bayang Israel. Kaya nga makikita niyo palagi kapag ginamit yung salitang habag at awa ng Diyos, palaging patungkol sa bayang Israel, mga taong tinuturing niyang anak. No? Pangalawa, itong rehem, makikita natin, ito yung, actually nararanasan ito ng maraming tao, sister, itong rahamim, itong habag. Kapag merong isang bata, no, inosente o sanggol na walang kalaban-laban, kapag umiyak, di ba nagre-react lahat ng tao, parang may hinihipo sa kaibuturan natin, kahit lalaki, kahit babae. Kapag may umiyak na isang bata, o kaya may isang batang inosente, no, na pinapahirapan ng iba, o kaya isang batang inosente na hindi kumakain, may nahihipo sa kaibuturan natin. No? At ito yung nararanasan ng Diyos kapag nakikita niya yung isang tao, isang anak niya na walang kalaban-laban, lumalabas yung habag, no? Yung rahamim, yung rahum. Makikita natin ito, karanasan din ito ng nating lahat. No? Halimbawa, may isang bata, nakaalala ko nung isang beses, may isang bata nalaglag, no? Nalaglag at nadapa. Hindi lang yung nanay ang napasigaw at hindi lang yung nanay yung tatakbo para kunin yung anak niya. Lahat ng tao roon, no? Ano ba yung connection ng bata sa iba? Hindi niya naman kilala. Pero dahil sa kaibuturan ng puso ng tao, parang sa kaibuturan ng Diyos, may nararamdaman siya sa isang anak, no? Bata na walang kalaban-laban. Pangatlo, yes, sister. Father, kasi yung kanina, hindi ko alam kung napansin mo yung ang napili kong kanta after the prayer ay yung Hosea, Come Back to Me. Hosea, Come Back to Me. Kasi doon sa Prophet Hosea, nandoon din yung image ng Diyos na parang nanay. Kasi sabi doon, it was I who taught Ephraim how to walk and held him in my arms and placed his cheek on my face. So parang ang image na nakikita ko doon yung nanay ng nagpapadede sister, ng anak. Magulang. Hosea chapter 14 yan eh. Napakaganda. Meron pa, sister, yung rahamim, isa rin itong damdamin na malalim. Kapag nasasaktan yung anak, nasasaktan din yung magulang. No? At ito yung Diyos, no? Kapag nasasaktan yung mga anak niya, yung bayang Israel, naliligaw ng landas o kaya sinasakop ng ibang mga bansa, pinapahirapan, nasasaktan din ang Diyos, no?
Ilang beses ko nga rin itong narinig sa normal na buhay ng tao. Meron akong kakilala, yung anak niya talaga nagdudusa sa cancer, masakit na. Sabi sa akin ng nanay, kung pwede lang, kukunin ko yung sakit. Kahit kasi hindi nararamdaman nung magulang yung physical na sakit na nararamdaman ng anak, nararamdaman niya rin, no? Baka mas masakit pa nga. At ito yung habag ng Diyos, isang aspeto ng habag ng Diyos kapag nasasaktan yung anak niya, nasasaktan din siya, no? Pang-apat, yung habag ng Diyos, kapag nawawasak yung anak niya, naliligaw, nawawasak din siya. Halimbawa, merong mga bata na naliligaw na ng landas o napapariwara na yung buhay o sinisira yung sarili nilang buhay, hindi pa nila alam. So para sa mga bata, hindi pa nila nararamdaman yung sakit ng ginagawa nilang buhay, yung maling landas na tinatahak nila, pero nararamdaman na ng mga magulang iyon. Kaya nga hindi pa nawawasak yung bata, wasak na yung magulang, no? Ikalima, ito yung huling aspeto ng pwede natin pag-usapan sa habag ng Diyos, yung rahamim. Kapag ka nawawala yung anak, hahanapin ng nanay, no? Naalala ko yan yung marami kong alam, kahit yung nanay ko, no? Hindi yan makatulog kapag hindi pa dumating lahat ng anak, no? Pasilip-silip siya sa kwarto, no? At ito yung habag ng Diyos, ayaw niyang lumayo, ayaw niyang mawala yung kanyang mga anak. Kaya kung makikita natin mga kapatid, yung Diyos ba babae? Ang totoo, ang Diyos ay espiritu, wala siyang kasarian, no? Pero itong rahamim, itong habag ng Diyos ay may aspetong pagkababae, no? Kaya kung makikita natin, pagpapatuloy natin, sister, kasi parang sinasabi, bakit mo sinasabing parang babae ang Diyos? Actually sa Biblia mismo, ikinumpara ng Diyos yung sarili niya sa isang babae, no? At ito yung tinatawag nating anthropomorphism, no? Anthropomorphism, ito yung mga salitang ginamit sa Biblia na salita ng tao, kasi yung salita ng tao palaging kulang Hindi niya kayang bigyang hustisya yung gustong sabihin ng Diyos, no? Pero itong anthropomorphism, no, ipinakilala rin sa isang bahagi sa Lumang Tipan. Actually, maraming bahagi, isa lang babanggitin natin, na ang Diyos mismo kinukumpara niya yung sarili niya bilang ina, bilang babae. Sa Isaiah, Propeta Isaiah chapter 49 verse 15, sinabi roon, no, can a woman forget her child and have no compassion, rahamim, on the child that who came from her womb? Sabi ng Diyos, even this may forget you, I will never forget you. Ito yung dito kinuha ni Basil Valdez, sister, yung yung inawit niya, yung hindi kita malilimutan. Malilimutan ba ng ina, no? Sinabi ng Diyos, hindi kita malilimutan. Actually, maganda sa Tagalog, sabi, malilimot kaya ng ina ang sanggol, ang sarili niyang anak? Hindi kaya siya mahabag sa sanggol na nanggaling sa kanyang sinapupunan? At sabi ni Yahweh, malimutan man sila ng ina, kung meron man makalimot na ina, ako, hindi ko kayo makakalimutan. Ang ibig sabihin dito ni Yahweh, kung yung nanay makalimutan niya yung anak niya na nanggaling sa sinapupunan niya, yung sinapupunan ng Diyos, yung rahamim, yung rahum, yung habag ng Diyos, kailanman ay hindi makakalimutan yung anak, no? At ito, sister, yung pagpapakilala na totoo, no, ang Diyos ay isang Diyos na mahabagin, no? At etong womb, napakaganda nito, sister, kasi nga pinagdinilayan natin ngayon yung makadiyos na awa, yung paghahabag ng Diyos sa atin. Ang sinapupunan kasi unang-una, dito binubuo yung buhay. Dito binubuo yung buhay. Pangalawa, ito yung pinakaligtas na lugar sa bata, sa tao, no? Sa buong mundo, ito yung pinakaligtas na lugar, no? Kaya nga, kung babalik tayo sa habag ng Diyos, at ito yung panawagan sa atin, yung awit nga na pinili ni sister, Come Back to Me, no, from Prophet Hosea. Kung babalik tayo sa habag ng Diyos, actually hindi lang dahil naawa sa atin yung Diyos kung hindi bumabalik tayo sa sinapupunan na pinagmumulan ng buhay, no? So tuwing mararanasan natin yung habag ng Diyos, may nabubuo muli, no? Maganda nga yung gospel of the day, no? Sabi, if you forgive anyone, they will be forgiven. Pero ang katotohanan, kapag tayo ay napatawad ng Diyos, bumabalik tayo sa sinapupunan ng awa ng Diyos, nagkakaroon muli ng buhay.
Pangalawa, sa sinapupunan, binubuo yung tao. Hindi lang buhay, binubuo, no? At ito yung mahalagang dimensyon ng awa, no? Ito yung tinatawag natin pastoral existential implication, itong pinag-uusapan natin. Sa paglayo ng tao sa Diyos, ang unang-unang nangyayari sa kanya ay nawawasak siya. Nasusugatan, no? Nabibigo, nadadapa, no? Nadudurog. Pagbabalik tayo sa habag ng Diyos, dahil larawan ito ng sinapupunan, binubuo tayong muli, no? Nililikha tayong muli, no? Ayun, sister, yung sinasabi nitong Rahamim, no, yung sinapupunan ng Diyos na para siyang ina, no, na hinahanap yung anak niya. Nakauwi na ba yung anak ko, no? At ito nga yung sinasabi ko, maraming mga tao na lumalayo sa simbahan, naliligaw ng landas, no? Akala ba ng mga tao, iniisip nila, Father, naku, baka hindi na ako tatanggapin ng Diyos kasi makasalanan ako eh. Ang totoo nun, sister, hinahanap tayo ng Diyos, no? Kung pinag-uusapan nga natin yung Rahamim, yung sinapupunan, no? Bahagi tayo ng sinapupunan ng Diyos. Ibig sabihin, bahagi niya tayo. Kaya nga, kapag may nawalang isa, parang may kulang sa Diyos eh. Parang yung nanay, may kulang na anak, gabi na, pasilip-silip siya sa mga kwarto, sa mga silid, kulang pa rin yung anak. Dahil bahagi niya yung anak, hindi magpapahinga yung Diyos. At ito yung habag ng Diyos, hinahanap niya yung mga anak niyang wala pa, no? Inaantay niyang bumalik, no? Kaya nga, sister, mga kapatid natin, mga kapanalig, no, yung mga nais magbahagi, no, sa pinag-uusapan natin ngayon, ano ba ang karanasan mo sa habag ng Diyos sa iyong buhay? No, pwede po kayong mag-text, no, sa ating text line 0918-837-4827. At okay, maraming salamat po at talagang napakalalim naman ng ibinahagi sa atin ni Father. Sabi, meron po tayong mga messages na dito. Sisimulan na ba natin, Father? Mamaya pa, sister, magbe-break muna tayo. Okay nga pala. Tapos meron pa tayong pangalawang bahagi, no, sa bagong tipan, and then basahin natin yung mga message. Okay. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ang Biblia ngayon. Pagpapatuloy pa natin pinag-uusapan natin, sister, no? Yung Rahamim o yung mercy of God, no? Parang katangian siya ng babae, no? Kasi nga, kaya nga ginamit ng mga Hebreo yung salitang rehem, kinuha sa salitang womb, no? Pero hindi ibig sabihin na babae yung Diyos kasi wala namang kasarian yung Diyos. Pero itong aspeto o katangian ng habag at awa, no? Bakit sinulat sa Hebreo at nanggaling sa ugat na sinapupunan? Dahil nga pinaliwanag natin yung mga aspeto, no? Dahil ang Diyos
ay isang tinuturing niya yung sarili niyang pinagmulan ng buhay no, nung kanyang mga anak. Ngayon sister, pupunta tayo sa Bagong Tipan. Maganda rin ito sa Bagong Tipan. Dalawa yung ginamit na salita rito. Unang-una yung eleos, no? Eleos, kaya nga pag minsan may misa tayo, ang inaawit natin sa Lord have mercy ay yung Kyrie eleison, no? Eleos, no? At ito ay mercy rin talaga ang kahulugan. Pero sabi nila nanggaling ito sa salita, no? May kaugnayan sa salitang oil, no? Yung elayon. Elayon at eleos ay magkaugnay. No, kaya nga yung teksto natin ngayon, yung talinghaga ng Mabuting Samaritano, Luke chapter 10, makikita natin na yung sa habag nung Samaritano, no, kumuha siya ng langis at dinampian yung sugat nung taong no, halos patay na, no, dahil yung mga tulisan ay sinaktan siya, no? At makikita natin ito. Ngayon, maliban dun sa eleos, sister, yung isa pang salitang ginamit sa mercy compassion sa Bagong Tipan ay isplangnizo. At interesting ito, isplangnizo, ang ibig sabihin din ito kahit Grego, kasi yung pinag-uusapan natin kanila, Lumang Tipan, Hebreo sinulat yon. Sa Bagong Tipan, Grego na yung sulat. Ang term nila sa compassion sa Grego, isplangnizo. Ang ibig sabihin din ay sinapupunan. Ibig sabihin visceral, no? Sa kaloob-looban ng tao, no? Kaya nga pagka sa mga medical students, merong subject na tinatawag na splanchology. Yung splanchology, this is the study, pag-aaral ng lahat ng nasa loob ng tao, reproductive organs, respiratory organs, at lahat ng nasa loob, no? Kaya nga maganda, di kahit sa Bagong Tipan, yung habag ay nanggagaling talaga sa pinakamalalim na kalooban. Hindi lang sa isang bahagi ng kalooban, buong kalooban, no? Kaya nga makikita natin sa Luke chapter 10, nung nakita nung Mabuting Samaritano yung tao, no? Sabi ron, he had compassion, isplangnizo me, no? May gumalaw sa parang lumindol sa kaloob-looban niya, kaya kumilos siya at tinulungan yung tao. Makikita natin itong talinghaga ng ng Mabuting Samaritano. Napakaganda nito, sister. Sabi ni San Agustin, yung tao raw na ito ay si Adan. Actually, yung tao talaga, ang word naman sa Hebreo ay Adam, no? Adan. Nanggaling siya sa Jerusalem at lumalayo siya sa Jerusalem. At yung Jerusalem ay tahanan ng Diyos at bumababa siya papuntang Jericho. Ibig sabihin, lumalayo siya sa Diyos at pumupunta siya sa Jericho. Yung Jericho ay simbolo ng kadiliman, kasi yung salitang Jericho, nanggaling ito sa salitang Hebreo na yareyak. Yung yareyak ay buwan. So kung mali ang templo ng Jerusalem ay araw, yung yareyak ay buwan, ay simbolo ng dilim. Ibig sabihin, lumalayo itong taong ito sa liwanag, pumupunta sa dilim. Kaya siya nasaktan at halos patayin ng mga tulisan, no? At ito yung karanasan nito, no? At itong Mabuting Samaritano ay tinulungan siya. Actually, yung Jericho, ito yung pinakamalalim na lugar sa buong mundo, 846 feet below sea level ito. Kaya yung simbolismo nung pinupuntahan na itong taong ito, mula sa piling ng Diyos, bumababa siya at the very depths, no? Parang impyerno. No, at makikita pa rin natin sa ibang bahagi, sister. Halimbawa, sa Mark chapter 6 verse 34, nung nakita ni Jesucristo yung mga tao, sabi niya, para silang mga tupang walang pastol. And he had compassion. Isplangnizo pa rin. Parang si Jesus din, katulad nung Diyos sa Lumang Tipan, si Jesus, parang may sinapupunan na naramdaman niya yung mga anak, no? Yung mga anak na nanggaling sa kanya sinapupunan na walang pastol na nawawasak. At pangatlo, sister, Luke chapter 15 verse 20, ito naman yung alibughang anak. At maganda ito dahil yung ginamit din dito, nung makita niyan dumarating yung kanyang anak, he had compassion, isplangnizo me, no? Yung magulang, no, nararamdaman niya yung anak niya, no, na nawala, ngayon ay bumabalik. Maganda yung, may isang painter, sister, si Rembrandt, 17th century, at ginamit ito ni Henry Nguyen sa kanyang libro, yung painting ng Prodigal Son, kung saan niyakap nung ama yung anak. Isa sa paliwanag doon, kasi magkaiba yung kamay ng ama. Isa medyo muscular, isa parang babae. Yung paliwanag doon, ito yung pinag-uusapan natin. Ang Diyos ay
firm katulad ng ama, pero very tender din katulad ng ina. At ito nga yung rahamim, yung raham na pinag-uusapan natin, sister. No, kaya nga kung ang Diyos ikinumpara niya sa lumang tipan, ikinumpara niya yung sarili niya sa ina, si Jesucristo rin ikinumpara niya sa yung sarili niya sa isang feminine figure. No, maalala natin na sa Luke chapter 19 verse 41, nasa bundok siya ng Olibo at alam ni Jesus na mawawasak na yung Jerusalem, napaluha siya. Meron ngang chapel doon yung Dominus Flevit, sister. Hindi ko alam kung napuntahan nyo na ba yung mga kapanalig. Doon daw lumuha si Jesus kasi alam niya yung Jerusalem ay mawawasak. At kasunod noon sa Matthew chapter 23 verse 37, sinabi ni Jesucristo, Jerusalem, Jerusalem, no? Gusto ko kayong tipunin katulad ng isang inahing manok, like a mother hen, no, to gather you under my wings. So makikita natin dito na sa isang imahen ng babae o figurang babae, babaeng manok, gusto niyang yung mga taong mawawasak ay ilagay niya sa ilalim ng kanyang pakpak, no? Kaya nga makikita natin itong salitang rahamim isplangnidzo, no, ay patungkol kung paano ang Diyos ay very tender katulad ng isang ina. Of course, si Jesucristo ay lalaki. Ang Diyos ay walang kasarian, no? Pero makikita natin yung pagkaama at pagkaina sa Diyos. Kaya Jesucristo makikita natin itong ganitong mga katangian. So eto, sister, yung pinag-uusapan natin at napakaganda kasi totoo naman, sabi nga naalala ko yung sinabi ni Cardinal Tagle noong Year of Mercy, may retreat kami tungkol sa awa ng Diyos. Sabi ni Cardinal Tagle, lahat naman talaga tayo ay pasang-awa. Actually, hindi tayo papasa kung tayo ay susukatin. Pasang-awa lang tayo. Pero tayo ay kinaawaan. Kaya ay kinaawaan, no? Sister, may ano ka ba mga nais idagdag dito sa pinag-uusapan nating awa, makadiyos na awa? Habag ng Diyos. Actually, Father, nakapunta po ako doon sa Dominus Flevit. Talaga namang napakaganda. At makikita na yung pinaka, di ba meron parang window doon ng ang hugis niya ay parang luha, no, na doon nakita. Ang sa akin lang, Father, yung siguro totoo talaga yun, yung pag ang nanay, kasi minsan ako nagtatanong ako sa nanay ko, bakit ba sige ka lang nagpapatawad, laging pasensya, unawain? Sabi niya, anak, hindi mo kasi maiintindihan kasi hindi ka nanay. No? Siguro meron talagang nangyayari sa, yung sabi mo nga kanina, yung sa kaloob-looban, na kapag anak mo yan, hindi mo makakalimutan, hahanap-hanapin mo hanggang maibalik mo sa kanya. Yun. So napakaganda po ng inyong paliwanag, Father, at sana encourage sa ating mga kapanalig na talagang lumapit muli sa Panginoon sapagkat naghihintay lamang siya na lumapit tayo at pumasok sa kanyang sinapupunang muli. Sister. Yun. So, Father, marami po ditong mga messages. Dito muna, sister, may babasahin ako rito, sabi rito. Good evening, Father and Sister. Nararanasan ko ang habag ng Diyos na sa kabila ng mga balakid sa buhay ay binibigyan ako ng pagkakataon na patuloy na makapaglingkod sa ministry ng simbahan. From Brother Rafael ng Nabotas. Meron ba dyan, sister? Salamat. Dito naman po si Venus. Sabi niya, araw-araw ay tunay na ipinapakita ng Diyos ang kanyang habag at awa sa aming pamilya sapagkat sa kabila ng kahirapan ay patuloy kaming nakapamuhay sa pamamagitan ng kanyang banal na probidensya. Yun. So, providence of God, ang awa niya. Meron ka pa, Father? Eto, sister, sabi rito, God bless, shalom. Please pray for Elizabeth Marsan families. Thank you po, Mrs. Marsan. O sige, pagdadasal po namin kayo. Si Jefferson Esguera naman, sabi niya, naranasan ko ang habag at awa ng Diyos lalo na itong Easter. Pinaramdam sa akin ng Diyos itong habag sa pamamagitan ng pagsama niya sa aking mga labanan sa araw-araw, na kahit laging nagkakasala at napupunta sa kawalan, siya ay laging kasama ko. Iyon.
marami din pong nagpadala ng kanilang mga kahilingan na ipagdasal sila. So, sa mga sakit. At basahin natin ng isa, sabi niya, sana to? Medyo, good evening po, Sister, Father, pakisama po ninyo sa panalangin si Dada, kagalingan sa ubot sipon at financial blessing po, mula kay Susan Apostol. Yun namang si Mercy Diaz na malusaw at mawala na ang gallstones at kidney stones. Yun. So makakaasa po kayo sa aming panalangin. Meron ka pa, Father? Wala na, Sister. Okay, meron po dito mga bumabati mula sa Santa Maria, Bulacan, si Mirna Perez. Mula sa Cagayan de Oro, hello Father Adonis, watching from Cagayan de Oro, George and Rita Pagaran. Meron naman si Vicky Kadiapa from Gagalangin, Tondo. At Aida Raimundo from Taguig City. Yan. So marami pong nanonood at bumabati pa din ng Happy Easter. Nagpapasalamat sa atin. Salamat po sa inyong pakikiisa sa atin dito sa ating programa po, no? Ang sabi rito para lang bilang paglalagom, Sister, dito sa Divine Mercy Sunday, totoo tumanggap tayo ng mercy ng Diyos, Rahamim, ng Isplangnidzo. Pero sabi rin, para maging epektibo itong araw na ito, kailangan din natin magpakita ng mercy, no? Kaya nga meron tayong spiritual works of mercy, alam ng mga kapatid natin yon, at corporal works of mercy, no? Sister, siguro bago tayo magpaalam, gusto ko lang sabihin sa lahat na ang aming ministry po, Ministry on Biblical Apostolate, ay may ginagawang Biblical Spirituality Weekly, Lectio Divina po, nagninilay ng salita ng Diyos. Welcome po lahat. Sa Zoom, merong 100 slots. Kung hindi naman po kayo makapasok sa Zoom, meron po tayo sa FB page ng Ministry on Biblical Apostolate, saka sa YouTube channel, no? Sige po, Sister. Okay, so maraming pong salamat sa inyong lahat at sa ngalan po ng ating co-pilot na nasa studio ng Veritas 846 at sa technical side, ako po ang inyong lingkod, si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Father Adonis Saklolo ng Arca Ministry on Biblical Apostolate, salamat po sa inyo. Sumainyo ang katotohanan. Inyo ang katotohanan. Ako ang inyong kapanalig, Bishop Roberto C. Malyari ng Diocese of San